Kwentong pambata, mga kwento ng kabutihan at kagandahang asal. Ang tatlong biik. Noong unang panahon, may isang nanay na baboy. Naninirahan ito kasama ang kanyang tatlong anak. Mahal kong mga anak, dahil malalaki na kayo, kailangan niyong tahakin ang sarili niyong landas. Hindi ko na kaya kayong kitaguyod pa. Mag-ingat kayo sa masamang lobo. Sabay-sabay na umalis ang tatlong biik para magtayo ng kani-kanilang bahay. Ang unang biik ay nakahanap ng dayami. Alam nyo, gagawa ako ng bahay gawa sa dayami. Napakadali lang nito, hindi ako pagpapawisan. Ang unang biik ay natapos ng mabilis at pumasok sa kanyang bahay para maghapunan. Samantala, nakakita naman ang pangalawang biik ng mga patpat sa kalsada. Wala yan, itatayo ko ang bahay ko gamit ang mga patpat. Mas matibay ito kaysa sa dayami at kaya ko itong gawin nang walang kahirap-hirap. Ang pangalawang biik ay natapos din ng mabilis at may oras pa para maghapunan. Habang tapos na ang dalawang magkapatid, ang pangatlong biik naman ay nagsisimula pa lamang dahil pinaplano niya ang gagawin niyang bahay. Ako, gagamit ako ng ladrilyo para gawin ang bahay ko. Buong araw, nagtrabaho ang pangatlong biik. Noong umaga, pumunta ang una at pangalawang biik sa bahay nito para maglaro. Ano ba yan? Hindi ka pa tapos sa bahay mo? Kahit matagal ko man gawin yung bahay ko, sigurado naman ako na napakatibay ng aking bahay. Walang bagyo o sakuna na makakasira nito. Ano? Ano sa tingin mo? Marupok ang bahay namin? Hindi niya pinansin ang pangungutya ng kanyang kapatid. Nagpatuloy pa rin ang pangatlong biik sa paggawa ng kanyang bahay at unti-unting natapos rin niya ang kanyang bahay sa loob ng 1 linggo. Masayang nanirahan ang tatlong biik, ngunit may isang lobo na gusto silang kainin. Pinuntahan ng lobo ang bahay ng unang biik. Biik! Munting biik! Ako'y iyong papasukin! Hindi sa buhok ng chinichin ko. Kung ganon, sa aking paghinga, ang iyong bahay ay aking sisirain na! Sa isang malakas na pag-ihip lamang ay napatumba nito ang bahay na ginawa ng unang biik. Sa takot na makain ng lobo ay tumakbo ang unang biik patungo sa bahay ng ikalawang biik. Ngunit dumating na naman ang malaking lobo. Natulad lamang ang bahay ng pangalawang biik sa bahay ng unang biik. Sa takot ng dalawang biik ay tumakbo naman sila patungo sa bahay ng ikatlong biik. At hindi nga nagtagal ay dumating na ang malaking lobo. Hindi pa nito nang paulit-ulit ang bahay ng ikatlong biik. Dahil sa nangyari sa naunang dalawang bahay ng mga biik, naglagay sila ng apoy at nagsalang doon ng mainit na tubig upang sa ganun ay mapasok at masunog ang lobo kung sakaling dadaan ito sa tsimeneya. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Naisip ng lobo na dumaan sa tsimeneya upang makapasok sa loob at ganun nga ang nangyari. Nagdaan sa tsimeneya ang lobo at doon tuluyang napasok. Nagtatakbo ang lobo sa sakit at hindi na muling nagbalik.